Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi, Pilipinas. Mga kababayan, kahit saan kayo naroon, dito man sa ating bansa o sa ibang lugar, kababayan pa rin namin kayo. Dahil ang dugo ninyo ay dugong Pilipino. Yes, actually. Okay. Welcome po naman sa isang gabi na naman ng makabuluhang talakayan, mga payong legal, at mga katanungang bibigyan natin ng malinaw na kasagutan dito sa Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Ako po si Bibeth Ortesa, and believe it or not, mahinhin po ako at mahiyain. Doon ako sa ornat. Sa sawera ng bayan, kasama ko po ngayon at ipinagmamalaki kong kasama ko ang ating abogada de Campanilla na lagi akong inaasahan. Si Attorney PG Galang. Ay, hindi naman. Nagsasabi lang ng totoo. Sorry na, not. Hindi. Hello po sa lahat ng mga nanonood. Ako po si Attorney PG, sa lahat ng mga nanonood sa amin sa Facebook Live, sa YouTube. Hello po sa inyong lahat. Actually, sayo mo, kadugo. Totoo yan. Kasi the Philippines follows Hughes Soli. Yeah. And the Hughes Sanguinis pala ang fina-follow natin, which is blood, law of blood. So, kaya nga, di ba, kahit saan ka man ipanganak, Pilipino ka pa rin as long as you can prove na either of your parents are Filipinos. Pinoy ka, kailangan lang makakuha ka ng passport before 16. Question lang, Attorney PG. Kung, di ba, pag ikaw ay napaanak sa isang eroplano, di ba? Kung ano yung carrier na yun ang magiging citizenship na Yes. anak mo. So, kung halimbawa, Well, it depends. If the country na may-ari the flag that the airplane is carrying follows Hughes Soli, ang tawag naman doon, which is as long as you're born in their country, you're considered a citizen. Like the United States, di ba? Although nabalita ko parang gusto na tanggalin ni Trump yung ganung rule. Di ba? Pero like sa US and other countries, they follow that rule na Hughes Sanguinis and Hughes Soli. Meaning, as long as you're born there, or if your parents are American, one of them, then they are considered Americans. Sa atin, only one, Hughes Sanguinis. so ngayon, ang question ko, kung halimbawa, buntis ako, kambal ang anak ko, okay? Napaanak ako sa loob ng Philippine Airlines. Yung isang anak ko na ipanganak ko sa Amerika, anong nun? Well, both of them are considered Pinoy. Yeah. Kasi sa yung galing eh. 'Di ba? Pero as far as siguro American law is right concerned, now, American law is concerned sa Philippine Airlines ka, 'di ba? So, hindi pa rin yun usually sa kanila. Pero kunyari nakatungtong ka na sa matagal ang labor mo at umabot ka na nasa American soil ka na at na disembark ka na at hindi mo pa rin napapanganak yung isa, ay American citizen yon at Pinoy citizen. Those are what we call yung mga natural duals, ang tawag ko doon. sa ayaw at sa Sa gusto gusto. ni Donald Duck. So far. Pero ngayon ba gusto niyang i-amend ang kanyang Donald Trump? Ang gusto niyang i-amend ang rule ng Amerika about usually. Hindi ko lang alam kung mangyayari yon. Gusto niya isoli. Gusto niya isoli. Actually, the US is built on immigrants. If you see their history, the only true Americans are the Indians. So, Yes. so parang I don't know why they look so down on... Si Melania. Oh, di ba hindi naman Amerikano yun? Exactly. Oh, di ba? So, hindi ko maintindihan. On a nation that's built on immigrants, di ba? Then, why they are so, about immigrants. So, no one can call themselves a true Native American anyway, Exactly. unless they're Indians.
the Native American Okay. Indians. So, anong mga tatawagan daw na number? Ay, sorry nga, parang US law na pinag-usapan natin. Parang tama ba yun? But anyway, for Globe users, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Tawag lang kayo or text sa amin. Actually, more of text. Di ba? Dahil, unless you're the caller now. Di ba? Yeah. So, Ngayon, meron tayong caller on standby. Available ba siya? si Chris. Okay. Buhat po naman sa lugar ni Mayor Nancy Binay. Oh, the Binay. Well, Okay? Si Chris. Hi, Chris. Hello po, good evening po, attorney and Direct Beben. di ba ang tawag sa inyo, Chris, is mga Makatizens? Yeah. Mga Makatizens. Yes, Oo, po. okay. Hi, Chris. Anong may Ayun tutulong po. namin? Ayun, medyo bothered lang po kasi ako ngayon. So, nag-work po kasi ako sa BPO. Tapos sa amin po sa BPO, meron po kaming pantry na may lagayan ng mga food. Pwede po namin i-store doon yung mga baon namin para po hindi mapanis, ganyan. Ngayon po sa office, lagi po nagkakawalaan ng food. Parang nagkakanakawan ng baon. Ganun po, ganun yung eksena. So, if may baon ako, lalagay ko sa ref. Pagbalik ko doon. Kahit nalagyan mo na ng expect ko- pangalan? Opo, wala po. Ngayon po, Oh. meron po akong mga ka-workmate na nakaisip ng isang wonderful idea Oh. na maglagay po ng food doon sa refrigerator na nilagyan po nila ng laxative. Ay, wag naman ganun. Ngayon po, nangyari na nga po yun. Tapos, meron nga daw pong isang teammate na na-hospitalized due to the dehydration Ay. sa dami ng laxative. Ah. So, natatakot na po sila ngayon kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Well, So, actually, huwag naman. Actually, mga ngayon, Chris, ano sasabihin ko sa'yo, yung mga tao dito ngayon sa studio, nagtatawanan. Nagtuturoan ngayon sila dahil hindi ka nag-iisa sa problema mo. 'Di ba? Merong mga salarin dito na umamin na kayo kung sino ang mga nagnanakaw sa inyo ng mga pagkain na iba. 'Di ba? Anyway, sige. Sana naman lang, 'di ba, Chris? Wag naman laxative na magpupupo Oo yun. nga. Sana naman lang kung meron bang gamot na pwedeng ilagay sa pagkain na para kung sino man ang magnakaw magtutot-u lang na magtutot-u. Para pagka may Natatawa ako doon sa ginawa. Natatawa ako doon sa ginawa ng office mate mo. Actually, okay, delikado yung ginawa Yeah. ng office mate mo dahil tinan mo nga to na ospital. At kung matunton na talagang ginawa na yon, ay pwede siyang makasuhan Sa dahil HR ng opisina. either sa HR dahil that's a deliberate attempt to do harm on another. So, but I mean, I would suppose it's an effective Wait. Okay. Teka muna, Chris. Umamin ba naman yung na-hospital? Hindi po, pero since nangyari na nga po yun, nagkaalaman na po na siya nga po yung isa sa kumakain ng mga baon ng office mates namin sa pantry. Natatawa ako. Diba? So, anong problema? Magreklamo ba siya dun sa naglagay ng laxative? Actually po, natatakot lang po sila kasi in worst case scenario na baka magkaso po, yung na-hospitalize, ganyan. Possible po bang laban yun na nangunguha po siya ng food, kaya po siya nangyari sa kanya yon, ganun? It's possible, but at the same time, pwede rin naman siya kasuhan ng theft. Ng maliit na bagay, di ba? Very small amount, but still theft nonetheless. Theft pa rin. Lalo na kung mapapatunayan nyo na may pangalan yung alam naman niyang hindi sa kanya. At lalo na kung halimbawa, it was already a persistent problem in the Yes, office na oo, nagkakawala ng oo. pagkain. Yes So- po. May mga times po na, kunyari like isang set ng milk tea for a team, nawawala po talaga yung lahat. As in, nagbabanish dun sa refrigerator po. Vanish. Hindi yung nagbabanish, pumunta yun sa tiyan ng iba. Okay, Chris. My answer is yes, pwede siyang makasuhan, pero most likely, okay na ba yung nasa ospital? Wala na po akong balita. Yun na nga, Diyos ko. Hindi naman siguro siya sa makabilang buhay na. So, assuming, let's say, na he was able to recover in only a minor discomfort, then, baka naman, yung kahihiyan na lang niya yan, kasi, di ba, parang kasabi mo, parang nuclear standoff Oo, sila ngayon, di yun. ba? Parang, Booking. for him to
for him or her, hindi natin alam po sino yung na-hospital, to say na siya ay na-hospital dahil sa kagagawa ng isa, parang umamin siya yung Oo, nagnakaw. eksakto. 'Di ba? Opo. So, as long as minor discomfort na hospital, na dehydrate siya, yung ganyan. Mm-mm. At hindi naman yung long-lasting damage. Opo. Sana nga po. O sana, Ganun o lang. pagdasal nyo na lang na hindi. I don't think it will come too much. That's my personal opinion. But of course, ang magandang gawin nyo is that alam nyo na sa HR nyo na ganito na yung kalalaang sitwasyon sa inyong Opo. kumpanya na the employees are resorting to thievery at the same time putting laxatives in their food just to be able to find out kung sino yung nagnakaw. So it's part of company policy na they should have actually institute some measure na kasama sa company policy Sige nila po. na gawin Like, yan. for instance, pwede naman maglagay ng CCTV in the area. Yes, oo. Lalo na kung pantry Wala lalo. din po kasi CCTV. O yun, humingi na kayo sa HR ng CCTV kasi ang dining area naman is a public, 'di ba? Wag lang sa CR, 'di ba? Yeah, oo. But yung, kunyari, yung pantry, actually, yun nga yung usually nilalagay ng CCTV eh. The stock room, the pantry, and then the actual office area. Saka pwede rin na maglagay kayo ng isang babala, isang poster, sa taas toilet paper. Babala, kung ayaw ninyong gumamit nitong toilet paper na to, wag po kayong kumuha ng pagkain na hindi inyo. Oo nga. Actually, hindi kayo nag-iisa nun, pero ito yan, yung mga natatawa dito. Yung mga natatawa dito sa set, yan alam mo, Chris, binigyan mo ng ideas yung mga tao dito kung anong gagawin nila. Malalaman natin kung sino laging nasa banyo, kung sino magnanakaw. Okay, Chris? Yeah, yun lang po. Thank you so much po. Thank you, Attorney Ren. Indirect. Thank you, Ren. Okay. Oh, Ni naman balik ni. ano ko yan? Gikan sa Cebu, 26 years old. Si Paula. Magandang araw po, attorney. Mag-a-apply po ako ng LCCM Ano LCCM? abroad. Ano yung LCCM? Kaya nga, anong LCCM? At kailangan ko po ng DFA apostilled. Teka lang, nawala. LCCM. Teka lang, namin. Ano yung LCCM? Ano yung LCCM? I'm sure some accreditation somewhere. Bakit ayaw lumabas ng LCCM? Anyway, kung ano man yung LCCM na yan. At kailangan ko ng DFA apostilled birth certificate. May correction po kasi sa middle name ko, isang letra lang na naka-annotate sa PSA. Okay. Pero hindi raw ito lalabas sa e-apostille. Kasi electronic na to, no? Makaka-proceed pa po ba ako kung magdadala ako ng supporting documents? O kailangan ko muna ipaayos ang birth certificate bago mag-apply? Actually, alam mo, hindi ko alam kung... Kasi ano ba yung LCCM? Kasi depende sa rules ng LCCM, di ba? Kung pwede yung supporting documents. Legal capacity to contract. Kakabaliktad. Excuse me. Parang Senomar. Kaya, pero baliktad. Sa ibang bansa, Oo. ang LCCM. Okay, I don't know kasi kung enough na yon. It depends on the laws of the country na kinukunan mo ng LCCM, if enough yung supporting documents. Kasi ang LCCM naman, legal capacity to contract marriage, parang ano natin yan, Senomar naman sa atin yan. Ang sa atin is Certificate of No Marriage, Yeah. kaya siya Senomar. Ang ibig sabihin nun is, kunyari kung ikaw ikakasal o yung magpapakasal ka sa ibang tao, minsan nga gusto mo, check ko kaya kung itong Yes, fiancé ko yes. ay talagang malaya. Binata Oo, o dalaga, o o dalaga. ganun. And then, if mag-issue ang PSA ng Senomar, ibig sabihin, libre. Dahil wala siyang marriage certificate na naka-file. So, ibig sabihin, pwede kayo mag-asawa. Ito naman ang counterpart, apparently, sa ibang bansa, LCCM. Okay. So, depende. Kung payag yung jurisdiction na yun, kasi iba-iba naman ang batas ng mga ibang bansa, why not? But, if you want to make sure, then paayos mo na yung birth certificate mo. Ang tawag dyan kasi, correction of entry sa birth Yes. certificate. And there is a specific for that. It can be judicial
or just administrative? Pinadali na ngayon ang prosesong yan. Kasi dati, kahit na isang letra lang, Oo. magkokorte ka. Pero ngayon hindi na. If it is typographical or a clear mistake, kasi nangyayari, kasi sino ba yung, pag ikaw ay nanganganak, sino ang gumagawa ng birth certificate? Usually, ospital. Hospital usually. Yung nurse. Oo, pero- At usually, pag tatanungin niya yung gragi pa, nagkakamali. Oo. Tina-type nila yan sa dami na nanganganak sa kanilang minsan magkakamali na. If it's clearly typographical, meaning yung, nagkamali. Kunyari, kung obviously, Shirley, ang nagay, nawala yung L, R. Diba? Dapat pala ang pangalan, Shirley. Then, pwede. Lalo na kung first name or middle name. Hindi masyadong yung middle name, ha? I suggest, kung may panahon ka rin naman at hindi nagmamadaling makuha yung LCCM na yan, papalitan mo na. Kasi obviously, kung one letter lang yan sa iyong middle name, I think lulusot yan sa administrative procedure. You don't have to go to court. You just go to the civil registry. And if you have other documents To prove. na ang ginagamit, ang totoong pangalan mo, yung totoong spelling, like for example, baptismal, or yung school records mo, Yes. na yung middle name mo, ito talaga, at mali yung sa birth certificate mo na miss out lang yung isang pangalan, then that's enough, along with an affidavit of same person, everything nakalista. May checklist naman yan sa civil registry kung saan ka pinanganak, and they will just correct it. Medyo mas maikse, mas mura, at mas madali. If you have time, kung hindi ka naman nagmamadali, at matagal pa ang iyong nuptials. Usually, Okay, matagal. If it's a yes. long engagement, I suggest you do that. Di ba? Pero ito, attorney, ito totoo ito, ha? Dati naming production assistant sa OK Cafe Rico nung araw. Ay, si Miss Alice Dixon. Yung kanyang birth certificate, gay siya. Ang nakalagay sa birth certificate niya, girl. Hindi niya napapalitan yun. Hindi na nga pero syempre, mag-a-apply siya ng passport at gano'n, mahihirapan siya. So, humingi siya ng tulong doon sa Vice Mayor dati ng Quezon City, si Tito Soto. At napapalitan niya. Napapalitan niya. It's an obvious mistake. Oo, pero iniisip niya, nang hinaya nga siya kasi ngayon sinasabi niya sa amin na kung alam lang daw niya na mauuso ang gay marriage dito, magkakaroon ng mga ganun. Sana pala hindi na rin niya Yun naman sabi ko, ganda pa, yun una ko ng reaction ganda na palitan. Pero yun nga lang, if he's going, if he's going or she's going, I don't know kung ano yung pronoun na ginagamit niya, babiyahe, other countries strict. Yeah. Kung ano yung, other countries are kind of, okay na, but although ngayon, di ba, recently lang sa news natin, Olympics. Yeah. Diba, has already stated that transgender women, meaning pag transgender women is yung mga lalaki at birth, assigned ang kanilang Yes. ang kanilang assigned Gender. at birth at now is now a woman will still compete, is not allowed to compete in women's sports. So, medyo controversial pa rin yung, Yeah, yung na yan, di ba? So, sa sitwasyon na yan, sa atin yan, pag girl, as in, sadly, judicial yan eh. Kasi major yan, gender. Di ba? Judicial. Pero kasi nga, it's an obvious mistake. Yeah. So, feeling ko rin naman, pwedeng admin pa rin yan kasi it's an obvious mistake. Obvious mistake. Hindi yung parang your assigned gender at birth is a girl and then you want to become a man. Yeah. But the thing is he or she was really born male and naging girl lang by mistake. So parang binabalik lang sa tama. So parang feeling ko baka lumusot rin yun. Diba? Okay, question number 2. Interesting ito sa atin ngayon. Galing kay Bianca, 24 years old, Quezon City. Hello po, attorney. May nakita po akong viral video online kung saan may mga kabataan na nilagay ang pusa sa sako at pinaikot-ikot sa ere. Gusto ko po sanang mag-report at maghabol ng kaso laban sa kanila para makamit ang hustisya para sa hayop. Ano po ba ang tamang proseso at saan po dapat magsumbong sa ganitong sitwasyon? Ay, nako, alam mo, kung ang kasama ko ngayon ay si Maring Yao,
magpupuyos ang Ay, damdamin talaga. niya. Oo, I, talaga. as in, mauubos ang oras natin na sa kaka-lecture niya At about saka, this. Oh. kasi Attorney PG, I don't know if you're aware of this. Direct Gigi, di ba nagkaroon ng instance dito sa UP campus, may isang estudyante na naghagis ng tuta ba yun o kuting sa ere at binarel. Ha? And that student was expelled. Of course. Actually, ang sabi nga nila, diba, those children who are, parang one of the telltale signs of being a psychopath is that you harm animals. At katunayan, meron din isang raging issue dun sa nakaraang Holy Week. Ano? Dahil may isang sa Malabon ito nangyari, Oh. nasakop ng Diocese ng Caloocan. Oh. Yung isang, kasi nagbago sila ng isip, dapat doon sa eksenang yun ng mahal na araw, dati bata ang nag-aangat ng Yung- belo yung- ng birhen. Oh. Pero ito, dahil hindi sila makagamit ng bata, ng young child, ibon, kalapate. Yes, yung pinako nila, yung pantinali nila yung pakpak. Para yun. And then marami nag-react dahil cruelty to Cruel. animals. Actually, na yun. meron tayong batas against animal cruelty. It's already a law. Can we bring that up, yung Animal Welfare Act natin or something like that? Na bawal na yung mga ganyan. And it's actually a criminal act to torture, kill actually, or even neglect Yes. your pets or any animal. So this yung nangyari dyan sa oo naman. So it's actually a crime. Ngayon ito, kunyari, hindi mo alam kung saan ka magpapatulong dyan, merong tayong organization, yung PAWS. Yeah, pause. PAWS, PAWS, which assists you in filing cases of this nature. Sanay na sila dyan. So, I suggest kung gusto mong, pwede ka naman dumiretso sa police. Actually, alam na kung meron kang, it's a video. Diba? Or you can forward it to, but I suggest kung para mas effective, you forward that video to PAWS, and PAWS themselves will actually institute proceedings at hahanapin nila yan. Ang problema lang dito, mga bata ang kabataan ang gumawa. So, again, liability. Oo. Kung gaano kabata yung mga yan. But still, disturbing yan at dapat nga ngayon pa lang ma-rehabilitate na yung mga batang yan dahil as we said, sign of, Senyales yan. ng Bukas sightings. makalawa. Oo, 'di ba? Tao nang titirahin nila. Gumagraduate yan. Psychopaths, 'di ba? And it's a proven thing na most psychopaths, serial killers actually sa ibang bansa, when you look into their childhood, ng mga una nilang mga pinapatay mga hayop na walang kalaban-laban sa kanila for no reason at all. Di ba kaya nga miski yung dating head ng Department of Homeland Security sa Amerika, Oh, si ano? Kristi Noem, inamin niya sa kanyang libro na sinulit niyang libro na kasi ang ingay ng aso niya, binaril niya. Po pa lang naman ang nasabi ko. Po as in po. So, Grabe naman yun. Oo, naging-issue talaga. And yet, yan. she's a public official? Hindi, nasisante na. Dahil doon. Among other things. Ay, tama naman. Tama yun. Okay, anyway. Okay. Question number 3. Harold, 36. Taga Pasig City. Good evening po, attorney. May tenant po kami na ilang buwan nang hindi nagbabayad ng renta at balak na sana namin bigyan ng notice of eviction. Kaso po iniiwasan na kami at nagtatago para kapag pupunta kami para i-serve ang notice. Ano po ang tamang paraan para maiparating ang notice at maipatuloy Ay, ang naku, daming proseso ganyan. ng eviction? Kahit doon pa sila nakatira, hindi pa nila hindi kayo binubuksan. Apparently, oo. O there are two ways, Harold. Ito, simple lang ang sagot ko dyan. One, registered mail. So, ang registered mail kasi, pag registered mail yan, after a few days, it's presumed na natanggap. Natanggap. Okay. Pangalawa, it's allowed na ang gagawin mo, and may mga Supreme Court cases na ganun, na ginawa, at the court said, pwede yun. The notice of eviction, ipaskil mo sa door. Kasi there's no other way eh. Oh, sa Amerika ganun eh. Oh, Pinapaskil sa pinto. Paskil mo sa pinto. Kasi either way, lalabas at pasok sila, ibig naman na hindi sila, at makukuha na, and that's enough. And if you have, and ang gawin mo, pag pinaskil mo sa pinto yan, just record it and just do an affidavit that you have done this, and
And that way. So, 2, registered mail and then just put it on the door. It's allowed na. Okay, Harold? Okay. Notice of eviction. Ay! Wala na! Tapos na! Yun lang yun. Oh, yun na yun. Gusto pa namin sumagot. Ay, nako. Ang bilis Ang naman. bilis naman ng Nako. ating ano. Nakaka... Parang bigla kaming, ha? Diba? Sabi nila, stretch. O, mag-stretching ka muna dyan. Ayan. Hindi. Animal rights raw. No, pero Madami, talaga- may pets ka ba? Ay, oo. Alam mo, sa bahay Mm. namin, di si Carlito, sa alis na siya, no? Mm. I-start nila yung kanyang sasakyan. Mm-mm. May narinig siyang humingiyaw. Oh, ay, ano mo, gusto nila yon? Humingiyaw. Oo, they do that. Hindi niya alam kung paano. And then, pinahanap niya sa isang driver, yung pusa, nakapasok dun sa Sa motor. gulong. Sa may gulong. Sa Yes. motor at doon. Naku, At ay haba, may horror story ako dyan. Ayaw bumaba nung pusa. Ayaw, they do that kasi mainit eh. They do that kasi kunyari pag sa gabi maginaw, tapos kung yung pusa mo nandun sa may garahe lang naman, So, or kahit na stray cats, they will do that. Dun, nangyari sa akin yan. Umandar ako, hindi ko chinek. Hindi ko sinasadya. Sorry na sa pause. Hindi ko sinasadya, nandun talaga sila eh. So ngayon, ang gawain ko ngayon bago ako umandar ng sasakyan, chinecheck ko talaga dahil na traumatic rin sa akin Ay, yung oo naman, nangyari. oo naman. Oo, traumatic rin sa akin. Lalong-lalo na kung may anak kang maliit, tapos nakita yung gano'n. Eh ako pa naman, ang dami kong pusa. I mean, I love cats. I have like, sa loob ng bahay ko, meron akong 5 pusa. Sa labas ng bahay ko, na inaalagaan ko ng mga stray cats, yung pinapakain ko, hindi ko na mabilang. Pero dumarating na lang sila, nauubos yung pagkain Tapos, ko. dun sa aming kalye, Mm. meron isang pusa naman na hindi ko maintindihan ng buntis, no? Mm. Nanganak din sa isang katabing bahay namin. Mm. Yung isang nanganak uli sa bakuran namin, tapos mga 4 na o 5 bahay yun. Parang ano, isa-isa niya. Oo. Pag nag-deposit siya. Parang Pag- siguro there was some instinct dun sa kamalayan nung mother cat na kasi itatapon niyo naman ito Kung isang liter, oo. So, inisa-isa niya. Para lahat kayo meron kayong isang alagang pusa. Ako meron akong alagang pusa. Ang tawag namin sa kanya, si Blind. Kasi, napulot namin siya sa basurahan. Narinig na lang namin na habang naglalakad kami na merong umiiyak na pusa sa loob ng basurahan. Nakita namin, kuting. Pero since nasa basurahan siya, parang nawala na yung isang mata niya. Siguro ano ng mga, I don't know kung ano nangyari sa kanya. Kawawa naman. Inuwi namin. So ngayon, isang mata niya wala. Pero isa naman niya mata okay. Pero hindi ko lang pinangalan sa kanya ng aming mga kasambahay, si Blind. So hanggang ngayon, si Blind siya. Mahal na mahal namin. Hi, Blind. At alam mo, ini-encourage din ngayon sa mga bahay na pag ang mga homeowners, halimbawa, magbabakasyon, meron na po tayong mga dog hotels. Oh, pero mahal yung iba. Oo nga, pero kaysa naman iiwanan mo walang makain yung aso mo. Actually, sa that's a mga good ganon. business idea. So, merong mga ganong please consider that. Kasi, ang pag-aalaga ng hayop ay hindi lamang Parang anak na rin yan. Yeah, eh. Oo, exactly. parang- At saka yung like, nung namatay yung isang aso namin na talagang iniyakan ng mga anak ko nung namatay. May, yung aming isa pang aso na nasa bahay, sinuggest sa amin ni Alia Honasan na dalhin ninyo doon sa vet kung saan nakaratay pa para makita niya kasi hahanapin niya yung kasama niya aso eh. Ay, meron Yeah, may ganun. So they will be depressed if they don't... for a while they will not eat, mga ganun. So sinama namin. Kailangan rin pala ng closure ng Yeah. mga dogs. I could understand that kasi they form attachments eh. Correct. diba? At lalo na sa panahong ito, mas marami pang hayop ang talagang ugaling Ay, totoo. tao kaysa dahil ang daming tao na talagang ugaling hayop. Tingnan mo ngayon, kinukulit nila tayo mag-closing. Kasi pinabayaan na tayo magsalita eh. Ay, alam niyo naman Oo kami. pag pinabayaan tayo magsalita, hanggang bukas pwede tayo mag-usap, di ba? So anyway. Sa lahat po na nag-text, nag-comment at nagpadala ng mensahe sa aming Facebook page, maraming salamat po. Huwag kayong mag-alala dahil bukas makalawa, darating din ang panahon ng inyong itinext sa amin ng mga mensahe ay maitatanong namin dito. At kung hindi man, basta't
patuloy kayong manood dito dahil maririnig ninyong maraming hawig-hawig na kaso na pinag-uusapan dito sa aming palabas. Ako po, si Bibet Ortesa, na tahasang iginigiit na ako ay mahinhin. Ay! Sa ayaw man at sa gusto. Magkita na lang tayo sa korte, ha? Magkita tayo sa korte. Idinimanda ako talaga ng ating abogado de Campanilla. Magkita tayo sa korte. At ako ang inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye! Bye!